Sa mundong ito na sinagana sa kultura at relihiyon, narito tayo upang tuklasin ang kaugnayan ng pagpapahalaga sa mga yumaong mula sa iba't ibang paniniwala sa pamamagitan ng paglalakbay sa mundo ng sosyolohiya at antropolohiya. Ito ay magiging susi upang makilala ang mga kwento, ritual at karanasan ng mga komunidad sa kanilang pag-alaala sa mga minamahal na nawala. Sa isang syudad sa Batangas, tayo ay masusing tatalima sa kung ano ang mga ritual at tradisyon mayroon sa isang malaking komunidad at kung paano nila na ipapakita ang pagpapahalaga sa mga yumao. Para malaman ang karanasan ng isang individual sa pagsasariwa ng pag-alaala sa mga yumao, ating makakapanayam si Joan Country, isang mananampalatayang Katoliko. Bilang isang Katoliko ay makikiisa ako sa pagdiriwang ng undas at katulad ng sa ibang pamilya kami ay nakikiisa katulad ng kanilang mga ginagawang pagdiriwang. Kahit sa pamilya namin ay may magkaiba-ibang relihiyon, ay tinuturing namin ito na bilang pag-alala sa mga mahal natin pag-ibig. Ating nakapanayam mula sa Jesus Anointed One Church, si Pastor Gios Milio, patungkol sa kanyang paniniwala sa pagpapahalaga sa mga yumao. Bilang isang born again, I consider myself as a born again Christian. So, for me, ang pagdiriwang ng, let's say, All Saints Day or All Souls Day, hindi namin pinapractice kasi naniniwala kami na wala na dun yung tunay na tao. Kasi ang tao binubuo ng tatlo. Tayo, katawan, kaluluwa, at spirito. Lahat ito nasa Biblia. So, itong katawan yan, itong nakikita natin, Pero ito lalagyan lang. Okay? Ang tunay na tao yung kaluluwa. At yun yung nakakaramdam, nakakarinig, nakakaamoy, lahat ng senses. Yun ang soul. At ang third one is the spirit, which is, ito yung kumukonect sa Diyos. At kapag wala kang connection sa Diyos, patay ang spirit mo. So ngayon, yung mga namatay ay wala nang kanilang soul sa kanilang katawan. Kaya yung katawan, kahit anong gawin mo, wala na yun, hindi nagagalaw. Nandun na yun. So, itong soul ngayon at itong spirit, wala na doon. Kaya, wala ka na talagang pinupuntahan doon kasi hindi yun ang tunay na tao. So, ibig sabihin po, hindi nyo na din po, pag-araw po ng patay, hindi nyo na po dinadalang gano'n. For the sake of the reunion ng family. Kasi hindi naman lahat ng kapamilya ay nasa isang Christian background. So, yung iba ay Catholic, yung iba yung may ibang So, kapag nagsabi namin, kita-kita tayo dito sa puntod ni ganito, ni tatay o ni ninuman, magkikita-kita. Kasi for the sake na makita mo muli yung mga family mo na malayo pa at umuwi just to visit. Pero nothing really on the dead person. Sa mga simbahan, ang undas ay isa sa mahalagang bahagi ng tradisyon. Ito ay isang pagdiriwang na nag-uugma sa mga pananampalataya at kultura. Ito naman ay ating makakapanayam ng isang madre na nakadestino ngayon sa Basilica of Immaculate Conception dito sa Batangas City na si Sister Dio. So, as a practiced Catholic, it is very important to us to remember them. Why? Una, they cannot pray for themselves. So, lahat tayo nandito sa lupa, not only as sisters, nuns, or priests, na may panahon, markakayan, o may karapatan manasal, but all. Ang araw ng mga patay, or All Souls Day, is as an invitation to all na ipagdasal ang lahat ng iyong mga, lalo ito ating mga mahal sa buhay. So, pero for us, as religious, hindi lang yung mga mahal namin sa buhay, kundi lalo tigit yung mga kaluluwang walang nakaalalang magdasal para sa kanila. Because sad to say, halimbawa yung mga namatay sa aksidente. For example, yung mga nalunod, earthquake, baha, lindol na hindi natin sila kilala. So, once na ma-remember natin sila, maalala man lamang na maipagdasal sila, hindi lang sa araw ng mga patay, not only November 2.
Sa amin, mayroon kasi kaming tinatawag na Day for All Souls. So, lahat mayroon kami pag-araw ng Lunes. Sa amin, personal namin, community prayer namin, yung araw ng Lunes para sa lahat ng mga yumao na isinasama namin sa community prayer na is an invitation for all. Ako personally, meron akong devotion sa Souls in Purgatory. Why? Pag tumulong ka sa kanila, parang ito'y indulgence mo na dito sa lupa, na maalala mo, hindi lang yung mga kilala mo, kaibigan mo, or kapamilya, but especially those souls na walang mapalala mo na sa kanila. Tapos, kami mga madre, mayroon kami na bisita kami sa sementeryo. Nandun kami sa kanila, usually kakaiba kami kasi magdadasal kami ng rosary, para sa kanila, tapos natin ay kantada, every mystery. So, dadasal kami doon. Tapos, every mystery, kinakanta namin yun. Tapos, may special prayer para sa kanila. Ang intention ng dasal, para sa mga yumao. So, dumadalo kami sa aming mga kamadrihan na nasa Catholic Cemetery. Sa ating paglalakbay, ating natuklasan ng kahalagahan ng pag-alaala sa mga yumao. Hindi lamang sa aspeto ng relihiyon, kundi bilang bahagi ng sosyal at antropolohiyang buhay ng komunidad. Sa pag-unawa at pagsuporta sa iba't ibang relihiyon, mas lumalawak ang ating pag-unawa sa kasaysayan at kakayahan ng bawat isa. Nagbubukas nito sa atin ng malawak na pag-intindi sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa ating mga yumaong mahal. Sa pagbuwakas, mahalaga lamang pong paalala na ang undas, libingan, at simbahan ay higit pa sa mga tradisyon at ritual na ating nakasanayan. Ito'y pagkilala sa mga yumao, pagpapakita ng pananampalataya at pag-ugma sa pamilya.